Baka nakapos. Pindutin mo pa isa. Isa. Yan. Hello. Pag kami nakita ang icon nito, ibig sabihin ang yun. Ito lang paano. Hello, Sam. Yan, magandang umaga po sa bawat isa. Dadako po tayo sa ating pong Sunday School. Yan, gaya po ng ating naging pag-aaral at ang ating pong paksa, ang ating pong series ay tumutukoy sa Christian holiness at ito po'y patungkol sa panawagan sa atin ng ating Panginoong Diyos. Alam po natin na nakita natin sa mga niligtas ng ating Panginoon ng kalooban sa ating buhay ay tayo ay mamumuhay sa kabanalan. Ito po ay tanda ng pagiging tunay na Kristiyano. Ang mga niligtas ng Diyos ay dinadala niya sa pagiging kawangis niya. At yun ay mayroon dapat taglay na kabanalan. At tayo ay tumalakay sa atin pong series ngayon, yung patungkol po sa mga kaparaan ng biyaya upang lumago tayo sa kabanalan. So, balik po tayo sa ating series, Means of Praise. At ating pong tinatahak dito, yung private means of praise, kasi dalawa po iyon. Meron tinatawag na corporate means of praise. Yung corporate ay matatalakay pa natin. Yun po ay tumutukoy sa pagsamba sa iglesia, pakikinig ng pangaral, maramihan as a church. Ang ating pong tinutukoy naman dito ay para sa ating individual na pagsikap, paggampan ng ating mga responsibilidad bilang mga manampalataya at yun ay paggampan ng mga pribadong paraan ng biyaya. At tayo na sa part 8 na ng ating pong talakayan. At ang ating pong tutukuyin ngayon ay ang patungkol po sa fasting. So nagkataon last Sunday, ito ay natalakay na ng ating pastor, pero minabuti ko po na discuss pa ito sa inyo para makita pa natin ng mas lalong dagdag na mga katotohanan para masuportahan po yung ating napakinggan. So, kailan po basahin ang ating pong reference na verse, Mateo chapter 6, verse 17 to verse 18. Ang sabi po dito, datapwat ikaw sa pag-aayuno mo ay langisan mo ang iyong ulo, hilamusan mo ang iyong mukha, upang huwag kang makita ng mga tao na ikaw ay nag-aayuno, kundi ng Ama mo na nasa lihim. Pinapakita po dito na ito'y katayuan pa rin ng puso, ito talaga ay seryosong paglapit sa Diyos. So again, yung premise na ating tinignan, bagaman ang Diyos ang nagbibigay ng biyaya sa mga manampalataya, kaya ating pinag-aaralan yung mga means of praise, ay dahil karaniwan niyang ginagamit yung means of praise, mga kaparaanan niya, upang ipadaloy ang kanyang pagpapala sa atin sa pamamagitan ng mga itinalagang pamaraan upang mapangyari ang kapangyarihan ng salita ng Diyos at ng Espiritu ng Diyos. Nung nakaraan, tayo tapos sa pagtingin sa panalangin na dapat ay meron tayong disiplinadong panalangin. Yun dapat yung ating buhay. Hindi dapat kung kailan lang natin gustong manalangin. Hindi dapat kung kailan lang natin tayo may ganang manalangin, saka tayo nanalangin o kapag mayroon lamang emergency. So dapat mayroong disiplina prayer. At itong ating tatalakayan ngayon ay may kinalaman pa rin sa panalangin. At ito ay nakabukod na pag-aaral ang patungkol sa pag-aayuno or fasting. Kasama po siya sa pribadong paraan ng biyaya. Fasting as a private means of grace. So sa ating pong obserbasyon, ang pag-aayuno ay regular na kaugnay ng panalangin. Huwag nating isipin na ang pag-aayuno ay hiwalay sa hiwalay sa panalangin. Yan po ay magkaugnay. Yung ating pinakahulugan po dito, pag sinabing fasting, ito lamang po ay mas pinaigting antas. Ibig sabihin, merong mas higit na degree
panalangin. Mas pinaigting siyang antas ng panalangin kung saan dahil ng kagawiang iyon, marubdob ang ating panalangin, kaya't ang nangyayari, pansamantalang naisasantabi ang mga karaniwang pangailangan. So nabigyan naman po yan ng clarification last time. Ang fasting hindi lang po yun, kumbaga parang hindi lamang ang pagkain o pag-inom, kundi yung fasting, masidhing panalangin po yan na dahil ng ating marubdob na panalangin, yung ibang mga ating pangailangan, atin na siyang nakakaligtaan dahil ang ating kaseryosohan ng paglapit sa ating Panginoong Diyos. So, ang paghahambing po niyan sa panalangin ay usapin po ng antas. Hindi siya hiwalay sa panalangin. So, pag sinabi lamang fasting, yung degree ng panalangin, hindi yung uri or kind. Yan po ay anyo pa rin ng panalangin. At meron po itong antas ng kasidhian na higit sa regular na disiplina ng panalangin. So kung makikita doon pa lamang, ibig sabihin, kapag ating natutunan yung disciplined prayer, doon pa lamang ating mauunawaan, matutunan kung o humantong tayo doon sa pag-fasting. So, doon po yun nakatuon. So, bilang warning, madali po lamang magtuon sa panlabas na anyo ng fasting. Ibig sabihin ng ating binigyan clarification or iwas lamang sa pagkain, yun yung common thinking ngayon pag sinabing fasting. Nagpa-fasting ako ngayon, ibig sabihin hindi ako kumakain ng physical na pagkain. Pero alam niyo po ba, bilang warning kapag naging mababaw yung ating pagtingin dito sa lumang tipan, tinutuligsa ang pag-aayunong walang kaugnayan sa matuwid na pamumuhay. Ibig sabihin, tinututulan ng Old Testament kapag ito ay nawawalan ng tamang kahulugan, walang matuwid na pamumuhay. Basahin ko po sa inyo yung sinabi ni Isaiah sa kanyang aklat, chapter 58, verse 3. Ang sabi doon, "Ano't kami nag-ayuno?" sabi nila, "at hindi mo nakikita? At aming pinagdalamhati ang aming kaluluwa, at hindi mo napansin? Narito, sa kaarawan ng inyong pag-aayuno, ay masumpungan ninyo ang inyong sariling kalayawan, at inyong hinihingi ang lahat ninyong gawa. Narito kayo nag-aayuno para sa pakikipag-alit at pakikipagtalo, at upang manakit ng suntok ng kasamaan, hindi kayo nag-aayuno sa araw na ito upang inyong iparinig ang inyong tinig sa itaas." So meron pa rin pong maling paggampan ng pag-aayuno, lalo na kung walang katwiran o walang kabanalan. So kahit nakauday din po yan sa ating pong buhay. Yun yung sa Old Testament. At maging sa New Testament, meron din pong maling uri ng fasting. Kinukundina ng ating Panginoong Yesus ang fasting o pag-aayuno na palabas lamang ng pagpapakita, ng pagpapahirap sa sarili. At yan po yung ginagawa noon ng mga Fariseo, ng mga eskriba, para makita ng mga tao na sila talaga ay relihiyoso, seryoso sila sa kanilang relasyon sa Diyos, na kanilang paglapit sa Diyos. Pag sila nagpapasting, pinapakita nila sa mga tao, ano sila sa public places, upang makakita nila. Sabi sa Mateo 6 verse 16, kaya't merong paalala ng Panginoong Yesus, ang sabi niya sa kanyang mga alagad, bukod dito, pagka kayo nag-aayuno, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw, na may mapapanglaw na mukha, sapagkat kanilang pinasama ang kanilang mukha, ang mga mukha nila, upang makita ng mga tao na sila'y nag-aayuno. So, meron agad wrong motive, maling puso, kaya nagasagawa ng fasting. So, tingnan natin. Ngayon, alin yung matuwid na pag-aayuno? Ano yung biblical na pag-fasting? So, taglay po nito ang parehong mga elemento ng panalangin, ngunit may higit na tindi ng pagsisikap at oras. Yun po yung ibig sabihin kapag tama yung pag-aayuno. Pareho siyang elemento ng disiplinadong panalangin, pero dahil dun sa pangailangan o dun sa concern na ating nilalapit sa ating Panginoong Diyos, tumitindi yung ating paglapit sa Kanya. Clarification, hindi po yan kabayaran sa kakulangan ng disiplinadong panalangin. Huwag nating isipin na kaya tayo magpa-fasting kasi napabayaan natin yung ating routine na disciplined prayer. Hindi po yun yung pwedeng maging bayad
So, palawabayaan natin yung ating disiplinadong panalangin. So, magpapasting ako. Para yung mga nakaligtaan kong mga disiplinadong panalangin, mga araw na yung nananalangin, yun yung maipalit ko. Hindi po ganon. Mali yung kaisipan na yon. Sapagkat yun po yung ating naging habit, hahantong lamang po yung sa ritualism. Hindi totoong pag-aayuno. Ang sabi nga sa Lucas 18 verse 12, yung Pariseo, nung siya ay lumalapit sa Diyos, pinapakita niya yung kanyang ginagawa, makalawa ako nag-aayuno sa isang linggo. Nagbibigay ako ng ikapo ng lahat kong kinakamtan, etc. So, mali po yung kanyang ginagawa. So, kung ating pong i-review yung mga nakaraang ating tinalakay, yung panalangin lamang kapag merong emergency, ibig sabihin, kaya nagtulak lamang sa atin upang manalangin sa Diyos dahil may matinding pangailangan, may emergency, hindi taos puso. Yung mga ganito pong mga pag-aayuno ay nauwi sa pamahiin or superstition. So, dapat maging maingat tayo paano yung motibasyon ng ating puso ng paglapit sa Diyos. Nagkakaroon ba tayo ng disiplinadong panalangin? So, meron pong mga pagkakataon kung bakit ang mga Kristiyano ay dapat mag-fasting or mag-ayuno. Ang matinding pangailangan ang nagtutulak sa mananampalataya sa mas maigting na panalangin na nagiging pag-aayuno. Ito yung mga pagkakataon kung saan maaari tayong mag-ayuno. Kapag merong matinding pangailangan, pero hindi po ito makasariling pangailangan, kagaya na nabasa natin sa Old Testament, sa Isaiah, sila ay nag-aayuno para sa kanilang makasariling mga kagustuhan. Hindi po ganon. Tingnan natin yung dalawang katotohanan dito. Una, dito sa matinding pangailangan, una po ay patungkol sa mga alalahanin tungkol sa kaharian ng Diyos or kingdom concerns. Ito ba ating concern? Kung tayo mga Kristiyano, nakabilang sa kaharian ni Kristo, meron dapat tayong pakialam sa kaharian. Ibig sabihin sa gawain ng ating Panginoong Jesus. At kung tayo may pakialam sa gawain ng Panginoong Jesus, meron tayong kung mga ginagawa, meron tayong pagmamalasakit, kung ating nakikita, yung gospel ay pangaral, kung meron mga nagiging opposition, nagiging panalangin natin yon. Concern kasi tayo. So, una po, kingdom concerns. Ang kaharian sa bagong tipan, tandaan natin, ay ang kasalukuyang paghahari ni Kristo mula sa kanyang muling pagkabuhay, sa kanyang resurrection. Ito ay nasimulan, inaugurate, hanggang sa kanyang ikalawang pagparito, dun pa lamang ito mako-consummate, malulubos. So, yun po yung kaharian ng ating Panginoon at tayo ay nandoon, kabilang tayo sa kaharian. So, dapat meron tayong concern sa sitwasyon ng ating pakikibaka sa ating panampalataya. Kaya bilang point, dapat nating makita na ang malagong panalangin ay kinapapalooban ng mga bagay tungkol sa kaharian. Yung daw content, yung daw nilalaman ng malagong panalangin, ang primary na laman daw niyan dapat ay ang kaharian, ang para sa kaharian ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya po kung makikita sa ating prayer meeting, meron tayong mga prayer items, primarily gospel concerns, evangelism, etc., patungkol sa iglesia, kaunti lamang yung mga prayer requests or as yun sa mga groupings na. Kasi ating mas higit na pinapahalagahan, primary, ang patungkol sa kaharian. Pero, dapat maging sa ating individual na panalangin, dapat din po itong maging prioridad natin. Ang laman ng ating panalangin dapat ay primarily para sa kaharian ng ating Panginoong Jesus. Paano siya patuloy na may papakilala sa aking buhay, paano siya makikita ng mga tao, yung aking pagtotoo ng ebanghelyo, yung aking pagbabahagi ng ebanghelyo, sitwasyon ng mga misyon. So, kasama po yan sa mga kingdom concerns. So, dalawang bagay. Una, yung pagpapahayag ng kaharian. Ibig sabihin, ito yung mga pagkakataon na maipakilala ang kaharian ng ating Panginoon sa mundo, which is tumutukoy yan sa pangaral ng ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. At ang pag-aayuno
Tandaan natin, yung isang example, yung pag-aayuno at panalangin ni prophetess na si Ana, yun po ay bunsod at sanhi ng pagsilang ng Mesayas. Kaya siya nanalangin. So, ibig sabihin, may mga pambihirang pagkakataon na maaaring mangailangan ng pag-aayuno agaya po ni Ana. Nandun yung kanyang pag-aayuno para sa anak na kanyang i-dedicate para sa kaharian ng Diyos. So, nakaugnay yung kanyang pag-aayuno sa kaharian, kingdom concerns. So, ibig sabihin, dapat yun po yung primary natin maging motivation sa ating masidhing panalangin. Ang malasakit sa kaharian ay nagbubunga ng pagiging sensitibo sa mga pagkakataon, mga oportunidad, mga opportunities. So, yung isang susi pala para tayo magkaroon talaga ng ganyang desire, magkaroon tayo ng malasakit talaga sa kaharian. Tayo maging kaisa sa layunin ng iglesia, sa layunin ng Diyos, na ang kanyang kaharian ay mapalawig, mapalawak, may pangaral patuloy ang kanyang ebanghelyo. At kapag tayo naging sensitive diyan, makikita natin yung mga bawat sitwasyon ng mga iglesia sa ibang bansa, sa local, magkakaroon tayo ng concern sa mga pinapersecute na mga Kristiyano, mga pinapatay na mga manampalataya dahil sa panampalataya, magkakaroon tayo ng puso para doon at sila ay magiging laman ng ating panalangin. Magkakaroon tayo ng marubdob na panalangin na magdudulot yan ng pag-aayuno. At ang malagong manampalataya ay may ganitong pagdepende sa Diyos para sa pagsulong ng kaharian. So kung yan daw yung nasa puso natin, magkakaroon tayo ng ganyang pagdepende sa ating Panginoon. Ang tanong, meron pa tayong concern sa kaharian ng ating Panginoong Jesus? Kung tayo Kristiyano, dapat meron dahil kasama tayo sa kahariang iyan na nagpapatuloy, lumalago, at malulubos sa muling pagparito ng Panginoong Jesus. So una yung pagpapahayag ng kaharian. Pangalawa, kagaya ng binanggit ko din kanina, yung pagsalungat sa kaharian. At nakikita, sumasalungat ang mundo sa kaharian ng ating Panginoong Jesus. Sa pangaral ng Ebanghelyo, alam natin, maraming tumutulog sa dito dahil ng kasalanan. Dahil sa ibang bansa, pinagbabawal na ang pangaral ng Ebanghelyo. Kagaya nung nabalitaan ko nung nakaraan, mayroon isang pastor na nangaral lamang siya ng John 3:16. Pero siya ay dinakip, kinasuhan. Yung makikita, ganyan yung kalagayan ng mundo. Ayaw nila sa Ebanghelyo. Merong pagsalungat sa kaharian. Yan yung mga mabibigat na panahon ng pakikibaka para maisulong ang kaharian ng ating Panginoong Jesus. For example, yung sa Nehemiah 1 verse 4. Si Nehemiah mismo, nung kanyang mabalitaan yung pagkawasak ng templo ng sa Jerusalem, nandun yung kanyang matinding concern, bagaman siya nasa malayo, pansin yung kanyang ginawa. Siya ay nag-ayuno, nanalangin, dahil ng pagkawasak ng Jerusalem. Concern siya sa bayan ng Diyos. Concern siya sa kanyang Diyos. Kaya't nagdulot yan sa kanya, bagaman siya nasa maayos na kalagayan, hindi yun kumbaga nagbigay sa kanya ng pagiging kampante. Ang puso niya pa rin ay naroon sa kanyang bayan, sa kanyang Diyos. Kaya't naghatid yan sa kanya ng pag-aayuno, ng panalangin. So kahit bilang point, makita po natin na ang paghina at pagkatalo ng gawain ng kaharian ay nagdudulot ng kalungkutan na nagtutulak para sa pag-aayuno. Kapag ating nakita, naroon yung opposition sa kaharian, merong mga pinapersecute, merong mga sinisirang mga iglesia, at kahit mismo sa iglesia, napapasok na ng mga maling gospel o katuroan, dapat na maging concern natin yan. Yan dapat yung magtulak daw sa atin upang magkaroon ng pag-aayuno. Masidhing paglapit sa Diyos. Dahil yung ating puso ay nakaangkla sa kaharian, gusto natin itong maisulong, pero mayroong mga balakid na wala sa ating kapasidad para bigyan ng solusyon na sa ating Panginoong Diyos, kaya't marudub tayong lalapit sa Kanya. Kaya't ating makikita,
Ang hindi pa malago sa pananampalataya ay walang sensibilidad sa kalagayan ng kaharian. So ito po ay usapin ng kalaguan ng isang mananampalataya. Yung walang sensibilidad sa kalagayan ng kaharian, pagkapakita po yan ng imaturidad sa pananampalataya. At iniuugnay naman ng malagong mananampalataya ang kanyang kagalakan sa kalagayan ng kaharian sa mundo. Yun yung kanyang priority. Mapalawig ang kaharian ng Diyos at siya nagagalak kapag ka ito ay nagiging matagumpay. Maraming tao ang convert, maraming tao na iligtas. So yun po yung una, kingdom concerns. Pangalawa, dito man po papasok yung mga personal na suliranin. Pero atin din kakaarita yan. Pag sinabing personal, may kinalaman pa rin yan sa ating pananampalataya. Ating titingnan, meron pong mga personal na suliranin, nagiging matinding pangailangan na nagtutulak naman sa atin sa mas maigting na panalangin. At dapat natin tandaan, kagaya ng paalala ng Panginoong Yesus, dapat itong matiling pribado. Ang nakakita sa lihim, ang ama na nakakita sa lihim, yung paalala ng ating Panginoong Yesus sa kanyang mga alagad kapag sila nanalangin, nag-aayuno. So, ano yung dapat na laman ng personal na suliranin na naghahatid sa pag-aayuno? Dalawang bagay. Una, yung may bigat na kasalanan. Tayo ba'y nanalangin ng masidhi dahil ng ating sariling kasalanan? Ating bang nakikilala ang ating sarili? Dapat maging laman ng panalangin mismo ang ating sarili patungkol sa ating mga pagkakasala. Merong mga may bigat na kasalanan na hindi natin kaya sa ating sarili. Pumutuko yan sa pagkahulog sa kasalanan na nagdudulot ng kalungkutan sa sarili at sa iba. So, kasama din daw dapat yan sa pag-aayuno. Meron tayong mga kasalanan na tila ang hirap baguhin sa ating sarili. Merong mga kasalanan at parang palagi na lamang yun yung ating kinaabagsakan. Paulit-ulit, kailangan ng ganong, kapag ganon ang kalagayan, kailangan na po ng pag-aayuno po noon. So, kung ating tingnan, hindi po natin minamaliit ang anumang uri ng kasalanan, ngunit may kasalanan higit na mabigat yung epekto, yung tindi, na dapat magdulot sa atin ng marubdob na paglapit sa Diyos. Dahil niyan. Kaya po bilang point, ang ganitong mga kasalanan ay maaaring mangailangan ng pag-aayuno bilang gawa ng pagsisisi at panunumbalik. Kung tayo mga kasalanang may bigat, hindi natin kaya, yun ay mangailangan ng pag-aayuno, ng masiding paglapit sa Diyos. At bilang clarification, hindi po ito dapat ihirin tulad sa sakramento ng penitensya sa Roman Catholic. Hindi po ganon. Mali yung ganong practice. Ang ating tinutukoy dito, dapat meron tayong marubdob na panalangin sa Diyos dahil ng ating pagkamakasalanan, dahil ating nakikita yung patuloy na impluwensya ng kasalanan sa ating buhay. At ito po ay panloob na paghahanda ng sarili upang magdalamhati sa kasalanan at manumbalik. Sa pong sitwasyon, sa 1 Samuel 7 verse 6, sabi doon, sila nagtitipon sa Mizpah, nagisigib ng tubig at ibinuhos sa harap ng Panginoon. Meron silang naging pagsisisi at ang sabi diyan, at nagsipag-ayuno ng araw na iyon at nagsabi, kami ay nagkasala laban sa Panginoon. At nagukom si Samuel sa mga anak ng Israel sa Mizpah. So, yung din pong palang pag-aayuno, kinapapalooban din niya ng pagsisisi sa kasalanan, sa bigat ng ating kasalanan ginagawa sa Diyos. At again, darating yan sa atin kapag lumalago ang ating pagkilala sa Diyos, sa kanyang kabanalan, kapag masigit natin siya nakikilala, masigit na makikita natin ang ating pagkamakasalanan, at masigit na magutulak sa atin yan para lumapit sa Kanya ng mayroong pagsisisi. Pangalawa, hindi lamang yung mga bigat na kasalanan, kundi meron din dapat na masidhing pagkusumamo. Yan ay tumutukoy sa panalangin para sa mga kahilingan o pamamagitan, intercession, na may mga malaking kahalagahan. So, pwede po humantong diyan
Kung meron tayong mga kahilingan na gustong ilapit sa Diyos, nakita yung mga pangangailangan natin, o meron tayong mga kakilala na nangangailangan, tayo naging intercessor para sa kanila na mamagitan, so pwede rin pong maging laman yan ng ating panalangin. So kung ating titingnan po, paglilinaw, hindi nito ginagawang mas makapangyarihan ang pag-aayuno kaysa sa panalangin. Hindi po ganon. Pag nga sabihin na dahil meron pag-aayuno, mas makapangyarihan siya, hindi po yun ang ating ibig sabihin, sapagkat kapag ganyan ang ating naging view, babagsak lamang niya sa ritualismo. Kundi yung point, yun po ay nagmumula sa panloob na pagtindi ng panalangin ng mananampalataya. Kung tumataas yung degree ng ating paglapit sa Diyos na humahantong sa pag-aayuno. Dahil natin nakikita yung mga masiding pangailangan ng ating sarili, ng ating kapwa, kaya't naroon na humahantong sa matinding panalangin. Kaya't bilang pagsusuri sa ating sarili, ang iyo bang pag-aayuno ay katulad ng iyong panalangin na petindi dahil sa matinding pangailangan. Kung tanong pala sa atin, meron ba tayong disiplinadong panalangin? Kapag wala pa tayong disiplinadong panalangin, hindi pa marahil tayo handa upang mag-ayuno. Pero kung tayo merong talagang paglapit sa ating Panginoong Diyos, atin nakikita yung pangailangan ng kaharian, yung dapat na pagpapalawag ito sa mundo, yung pagsalungat ng mundo, yung personal nating mga pangailangan sa ating sarili, yung bigat ng kasalanan, magdadala sa atin yan ng masidhing paglapit sa Diyos kung tayo naging seryoso sa mga bagay na yan. So dapat atin din kinoconsider itong pag-aayuno. Pero dapat maging handa tayo. Gaya na rin paalala sa atin sa mga naunang mga pag-aaral. Last quote po mula kay Donald Whitney sa kanyang aklat na Spiritual Disciplines for the Christian Life, page 179. So ating mapakinggan, mahalaga yung kanyang tinukoy dito na paalala sa atin upang ating tingnan talaga yung fasting na pribadong paraan ng biyaya. Ang sabi niya, tinagalog ko alam po, nakakatawa kapag inilalagay natin ito sa tamang perspektibo. Iniisip natin na kapag lumiban tayo ng isa o dalawang kainan, alang-alang sa pagiging higit na katulad ni Jesus, tayo kinakabahan. Tumutukoy po yun sa fasting. Ngunit, kusa naman tayong lumiliban minsan sa pagkain habang namimili, nagtatrabaho, naglilibang, o abala sa iba pang mga gawain. Sa tuwing naniniwala tayong may mas mahalagang bagay sa sandaling iyon, handa tayong hindi kumain ng walang takot at walang reklamo. Kailangan nating matutunan na may mga pagkakataong hindi lamang mas mahalaga, kundi higit na mas kasi-kasiyang magpakabusog sa Diyos kaysa sa pagkain. Matthew 4 verse 4, hindi natin dapat katakutan ang mga pagpapalang dulot ng pag-aayuno. Hindi bang na-observe yung katotohanan sinabi niya? Pag tayo naging busy sa ating buhay sa mundong ito, sa ating pagtatrabaho, meron kailangan tapusin, mahalaga ito. Di ba? Nangyayari na kahigtaan natin yung pagkain. Pag merong mga libangan tayong ginagawa, nag-e-enjoy tayo. Nakakalimutin natin kumain. Di ba? Pero bakit sa paglapit sa ating Panginoong Diyos, parang tila ang hirap mag-ayuno? Merong problema. Kung yung ating trabaho, pinapahalagaan natin, kahit napagpapaliban yung pagkain, yung mga libangan, nag-e-enjoy tayo, kahit napagpapaliban natin yung pagkain, how about sa paglapit sa Diyos? Hindi ba mas mahalaga yon? Hindi ba mas kagalakan na lumapit sa Panginoon? So merong problema po dito. Kailangan natin ng pag-iisip sa ganyang bagay. Dapat natin itrato yung paglapit sa Diyos na mas higit na mahalaga, mas higit na kagalakan sa buhay nating mga mananampalataya. Kaya bilang challenge sa atin, hamon, kailangan nating makatuhang panapanahong paigtingin ang panalangin sa pamagitan ng pag-aayuno tungo sa kabanalan. Magkaroon po tayo ng pag-isikap na makatuhang talagang yung ating panalangin ay lumalago. Ito ay nagiging masidhi dahil tayo naging sensible sa kaharian,
sa ating kalagayan, sa ating kasalanan, sa ating mga pangailangan. Lahat ng mga bagay na yan dapat ay magtulak sa atin para masigit tayong lumago sa paglapit sa ating Panginoon. Kung ating nagagawa yung ibang bagay na pagpapaliban natin yung pagkain, how much more sa masidhing panalangin kaya ng pag-aayuno. Doon po muna katapos ang ating pong lesson. So, baka po meron po kayong mga questions or clarification, pwede po kayo magtanong. Meron po tayong mic sa likod. So, kung meron po kayong questions, ay taas na po kayo ng kamay. Any questions po or comments, reflection, clarification? Si Anay Puling. Hello, nawala. Ganito, yung nabasa ko kanina, kapag bagong lahat, magandang tanghali sa inyong lahat. Yung kanina na kapag ka nag-aayuno ka, ang sabi, lalo't isa kang mananampalataya, ito ay may kaugnayan sa kaharian ng Panginoon. So katulad ng ating pamilya ng mga hindi pa mananampalataya, pwede natin yung iluhod sa Panginoon sa pamamagitan ng pag-aayuno. So kahit naman ikaw ay isang mananampalataya, may mga bagay ka rin na hinihingi na let's say na hindi talaga siya may kaugnayan sa kaharian ng Panginoon, pero hindi naman natin masasabi na laban ito sa kabanalan ng Panginoon. Sabihin na natin na ito ay para sa suliranin natin sa ating pamilya, halimbawa, na wala itong kaugnayan sa spiritual matter, kundi sa ibang bagay. Kapag ka nag-ayuno ka, regarding that matter nga, ay iyang gay magiging kalugod-lugod sa Panginoon o tatanggapin niya ang iyong pag-aayuno. Yan, salamat po, Nay Puling, for elaboration. Papasok po siya doon sa personal na panalangin. Sa personal pong panalangin, nandun po yung nakikita ating mga pangailangan. For example nga, inyo pong sinabi yung patungkol sa relasyon sa pamilya. So wala pong, problema doon kung ating isama siya sa ating panalangin. Kasi yun din po ay, bilang mananampalataya, yung ating relasyon sa ating pamilya, sa ating kapwa, yun din po ay patotoo ng binagong buhay. And then kung yung ating pong family, yun din po ay kumbaga kasama sa common grace ng ating Panginoon. Kaya po wala pong problema kung ating silang isama. Papasok po siya doon sa ating personal na mga suliranin, sa ating mga relationship. So doon po siya papasok. Kasama po siya din sa ating dapat na maging pag-aayuno o masiding panalangin kung ating nakikita talaga yung need. Lalo na kung merong mga ganoong mga sitwasyon, problema. So wala akong problema doon kung ating po siyang iasama. So may degree ka yung pananalangin about personal needs mo o yung pananalangin patungkol sa kaharian ng Diyos. Pag-aayuno patungkol dun sa personal mong pangangailangan at saka yung pananalangin para sa kaharian ng Diyos. May degree. Yes po, meron po siyang degree, lalo na po sa ating pinag-uusapan, category po ito ng pag-aayuno or fasting. Pag sinabi pong kategory dito, ito ay nandun na talaga sa kalagayan ng masidhi, marubdob, maningas ng panalangin dahil nasa kategory na po ito ng fasting. So kapag nandun na po, ibig sabihin talagang mabigat na po ito na panalangin para sa kaharian, para sa personal nating buhay. So hindi po siya magkahiwalay. So atin lang pong binanghay siya kategorya, pero magkasama po siya. At magkasama siya at nakita yung pangailangan, yung masiding pangailangan. So, nandun po yung ating paglapit sa Panginoon. At yun po ay resulta din ng ating disciplined prayer. Kasi pag po meron tayong disciplined prayer, at tinagampalan yung ating panalangin,
lumalago tayo ng pagkilala sa Diyos, lumalago tayo ng pagkilala sa ating sarili, lumalago tayo sa pagtingin sa ating mga sitwasyon na kumbaga bumibigat sa atin, masagit tayo naging sensible sa iba't ibang mga bagay. So yan daw yung tutulak po sa atin talaga para maging marubdob sa panalangin na humantong nga po dun sa pag-aayuno. So doon po yung pinaka-foundation muna sa discipline prayer, and then pagiging sensible sa mga bagay-bagay. So doon po siya yun ang pinaka parang climax ng ating pong paglapit sa Panginoon. Na talagang tayo mag-aayuno dahil nakikita natin talaga yung need. Nagiging sa ating conviction, bumibigat siya. Kaya nagiging ganun ang ating nagiging practice po. Na Thank you. Salamat. Meron po ba question or follow-up? Si Anay Dibing. Yung sa busy, sobrang busy sa trabaho, nakakalimot ka na sa pagkain. Hindi mo na naiinda yung gutom dahil busy ka. Ngayon, kung ang isang mananampalataya ba ay hindi nakakapanalangin ng marubdob at nakakapag-ayuno ng marubdob, yun ba ay nagdadala sa isang mananampalataya na paimbabaw, na parang ikaw ay nagiging useless ang iyong pananampalataya kahit nakakapakinig ka ng kanyang salita, pero sa ibang bagay na isa sa buhay mo naman. Pero pagdating nga doon sa marubdob na pananalangin, nagiging busy, yun ba ay kapaimbabawan? Ate Anay, atin pang clarify, pag sinabi lang pagpapaimbabaw, yun po ay intentional na pag-aayuno para ipakita sa kapwa na nag-aayuno ka. Para ipakita yung iyong espiritualidad ay, kumbaga, mataas. Yun po yung, kumbaga, pagpapaimbabaw. Pero, kagaya po ng inyong binanggit, kung yun ay ating struggle, yung pagkaroon ng parubdob na panalangin, hindi na po natin nasabihin useless ang kanyang pananampalataya. Hindi na po ganon. Yun po ay challenge sa bawat isa. Hindi po natin sasabihin useless, pero yun po ay kapag ka nagkukulang tayo ng ganong panalangin, ng ganong marubdob na panalangin, masiding panalangin, kumbaga, hindi lang po natin, kumbaga, nakakamit yung patuloy na paglagaw ng ating pagtitiwala sa Panginoon. Kumbaga, hindi na full extent yung ating paglapit sa Kanya. May kinalaman po yan sa ating kalaguan sa pananampalataya. So, kaya naman po, challenge po siya sa bawat isa. Yung humantong tayo dun sa marubdob na panalangin. So, hamon po yan. At yun po yung dapat nakahantungan ng bawat mananampalataya. Kahit po sa akin, yun po ay, kumbaga, challenge. Kaya ang dapat na maging pag-isikap natin, maging sensible sa mga